Paano mag-edit ng video mula dito sa Insta360 papunta sa phone mo or sa tablet or iPad mo. First, syempre dapat kailangan mo ng application na tinatawag na Insta360. Makikita yan sa Play Store or sa Apple Store. Ayan na logo. Insta360. Pag na-install mo na yan, so ayan, makikita natin dito sa screen yung Insta360 application. So after installing that one, syempre i-on mo din yung important, yung Wi-Fi at saka yung Bluetooth mo. Kasi dyan siya ko-connect. So then after that one, nandito na yung Insta360 mo. X3 man yan, X4 or X5. On mo lang din to. Ayan. Mag-on yan. Then, after you turned on the Insta360, punta ka na doon mismo sa application na in-install mo sa phone mo or sa Apple mo. Smartphone man yan or Apple. So after that, dito sa ibaba, kung naka-iPad ka, click mo lang yan, which is makikita agad, isascan niya agad yung unit na available sa kanyang paligid, which is ang Insta360. So connect mo lang yan, then wait to connect, then join, then after that, antay lang ng saglit, and totally connected na. At makikita mo agad dito yung mga video na na-record mo using Insta360. Then after that, punta na tayo sa tinatawag na kung saan man yung gusto mong i-edit. Halimbawa, sige, i-edit natin tong mahabang video na to. Itong 43 milliseconds lang. So ayan, as you can see, makikita mo dito, wala pa talagang reframing. So yung reframing na tinatawag natin is itong sa gilid, itong parang diamond plus. So dyan tayo magre-reframe. At meron din tayong tinatawag na aspect ratio or yung ratio na tinatawag kung gusto mo yung pang portrait, pang landscape, or yung very wide angle na tinatawag or wide na ratio. Dito sa itaas nakikita mo yung 9:16 bang tawag niyan. Makikita mo agad lahat dito yung mga ratio na gusto mong subukan or i-try na basta paborito mong ratio. Halimbawa, gusto mong i-upload sa TikTok, sa Facebook Reels, or sa YouTube Short, itong 9:16 yung pipiliin mo. Pero kung gusto mo yung pang TV, yan, itong 16:9 naman yung pipiliin mo. So as you can see, ayan. So wala pa tayong reframing dito. Yung diamond na color yellow sa ibaba, yan yung gagamitin natin para mag-reframe. Halimbawa, ito, mag-reframe ka dito. Syempre, magsiset ka muna bago mo i-reframe. So, plus tayo. As you can see, may yellow na nakalagay sa gitna at meron din dito sa ibaba. So, then after that, urog ka ng kaunti dyan. Pwede ka mag-stop dyan, mag-pause, tapos urugan mo lang ng kaunti para yung bilisang galaw agad. So, ganyan. So, ang result niyan, pag play mo, di ba? Ganun yung result. Kasi kapag hindi mo nilagyan ng ganito yung first stop or pause na pre-frame, yung result niyan ay ganito. So unti-unti siyang magliliko. So kailangan mo siya, yun yung ginagamit ko para mag-pause saglit tapos bago siya mag-change ng angle. So yun yung ginagamit ko. So sa landscape man yan or portrait, nandiyon pa rin yan. Ayan. So, post tayo dito ulit para makita nyo. Kasi dinilit ko kanina. Tingnan nyo. Diba? Ganun yung technique dyan. Then, after that, yung sinabi ko, pili ka lang ng gusto mong ratio, yung very wide, yung standard sa mga monitor natin sa screen, sa TV, and yung pang portrait. Then, after that, you can export it. And also pala, insert ko na din, pwede mo siyang i-cut. Halimbawa, ayaw mo na dito na area. Ito lang yung gusto mong kunin. Pwede mo na siyang i-cut. Ayan yung sa gitna. Then, after that, you can choose yung gusto mong i-delete. Then, click delete. Katabi lang ng cut. So, then after that, export na.
So here you can see the FPS, the resolution that you want to set. Pwedeng 4K, 1440 or 1080p. Mostly pinaka-default sa atin is 1080p, 30 FPS or yung bitrate na gusto mo. The higher bitrate, the mas malaki yung storage na kakainin niya sa device mo or sa smartphone mo. Then after that, export. Wait to export to be done, then add din. Yan na. So, dyan na agad, makikita mo na agad yan sa gallery yung in-export mo na video mula dito sa Insta360. Ganun lang kadali, no copying na, hindi ka na magka-copy ng file para mag-i-edit. Ganun lang. Wirelessly editing yung parang ganun yung nangyayari.